Salita po tayo. Kaya muna po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw nito. Pinakamuwi, Panginoon, sa lugar nito. Alam namin, Panginoon, na sa kalagitnaan namin din narito po, Panginoon. Lord, hiling namin, Panginoon, ang pagpapalang sa buhay namin. Ngayong gabi ng Banal na Espiritu sa araw nito ay patuloy na mangusap at manguna. Lord, gabayan mo ako. Ingatan mo ako, Panginoon. Ang iyong salita lamang, Panginoon, na patuloy. Lord, manguna sa lugar nito, Panginoon. Lord, at ang kapurihan mo, Panginoon, ang aming gagawin ko. Lord, salamat sa pagpapala, salamat sa biyaya, salamat at buhay, Panginoon. Lord, in Jesus' mighty name, we pray. Amen. Sabi nito, your life. Ito yung buhay natin. Praise God. Your life. So, kanina lang napag-usapan namin yung mga doon nakita mo agad eh. Mas kaya sabi ko ito. So, naitanong na ba natin sa ating sarili, ano ba yung buhay natin ngayon? Naaalala ko ba natin, ano ba yung buhay ko ngayon? No? Dati ano ba ako? Napakalaking pagbabago, no? Ang tao sabi, kapag walang Diyos sa buhay, hindi niya alam yung layunin niya sa buhay. Hindi niya alam yung goal niya. Sa totoo lang. Meron siyang pangarap, pero hindi niya alam kung para saan talaga yun. Diba? Ako, praise God, kasi lahat ng, hindi man lang, yung mga pangarap ko, natupad na. Isa na lang yung hindi. Simula ko ba yun? Isa na lang yung hindi. Ikot sila sa Panginoon. Mahirap ba? Obey, no? But in process, Be obedient. nandito ako, tinuturuan ng Panginoon. Amen po. Ang buhay natin, marami tayong tanong pagdating sa buhay natin. Kasi, alam natin na hindi na yung nakaraang buhay natin ang meron tayo ngayon. Tayo ay nabago na. Lalo nung nakakilala tayo sa Panginoon, sa Diyos, marami nang nagbago. Praise God. No? Nakalimutan na natin yung mga bagay na hindi para sa Kanya. Diba po? No? Alam na natin yung mga bagay na hindi naman para sa Kanya. Ang ninanais na natin ay yung mga bagay na para sa Diyos. Diba po? So, ngayon, hindi lang tayo basta nangangarap para sa buhay natin. Meron na tayong idea, meron na tayong patutunguhan tungkol sa mga ninanais natin pagdating sa ating mga buhay. Ang buhay natin ngayon ay para na sa Diyos. Amen po? Amen. Kasi kung hindi para sa Diyos, kanino? Aba, mahirap yan, di ba? Kaya kailangan ang buhay natin ay para sa Diyos. Sabi nga rito, a God-centered meaning. So, dapat po sa buhay natin alam natin na God Diyos is the center. ay sentro. Di ba po? Kasi, kung iisipin yung taong walang hindi niya nakakilala sa Diyos, hindi niya alam yung sentro ng buhay niya kasi walang God. Di ba po? Amen. Next tayo, sa verse. Sabi rito, Jeremiah 29:11, sabi sa atin ito to, yung verse nito to, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So, naunawaan na natin ito, no? Kapag sinasabi sa atin ng Panginoon, naririnig natin ito sa mga kapatid natin. So, pinaparating sa atin ng Diyos na alam niya kung ano yung dahilan natin sa mundo. Ano yung buhay natin. So, ang ayaw ng Diyos ay yung tungkol sa kasamaan. Ayaw niya nun, kasi ayaw niya nga tayo ibigay ito din. But, lagi natin tandaan na may tukso. Ang Diyos nga tinukso eh. Si Jesus nga, ang Panginoon, diba, tinukso. Lapit lang yung Diablo sa Kanya. Diba? Pero, may pag-iingat. Nasa buhay natin yun. Kaya, didepende tayo sa Diyos. Kasi pag wala tayong pagdepende sa Diyos, mabilis ang tukso. Mabilis ang kaaway. Nagagapiin tayo. Kasi, pagmulan niya lang yung mga bagay na nais natin, diba? Bigyan kita ng ganito. Diba? Wala kang Diyos sa puso. Kahit nakagat. Amen po. Kaya dapat alam natin kung ano ang halaga ng buhay natin pagdating sa Diyos. Amen? Objective. Sabi rito, life. Ayun o. Sabi rito, live by faith. So lahat itong bagay na to, itong apat na to, ay napag-aralan na natin dito. Amen po. So,
tingnan pa natin kung ano yung mas malalim o mas magandang halimbawa na maihayag ng inyong lingkod. Live by faith, invest in what is eternal. Follow God's purpose, endure with hope. L-I-F-E. Life. So, yun ang buhay natin. Amen po? So, next, sabi rito, introduction. Amen. Ang buhay ay higit sa simpleng pag-aaral. So, habang nabubuhay tayo, nag-aaral tayo. Totoo po ba yan? Amen. Amen. Habang nabubuhay ka, nag-aaral ka, tatrabaho ka, may pinag-aaralan ka doon. No? Marami ka man din nalalaman kasi kung alam mo na lahat yun, ikaw na yung nangungulog doon, sigurado. Baka may ari ka na. Amen po? Di ba? So ito yung may layunin. Yan. May direksyon at mas malalim na kahulugan sa pananaw ng mga Diyos. Ang tunay na kahulugan ng buhay, life, o buhay na nakabatay sa apat na mahalagang prinsipyo pagdating sa Espiritu ng Diyos. Amen po. Doon kumikilos ang Espiritu sa buhay natin. Hanggang ngayon. Sabi rito, ay life, live by faith, invest in what is eternal, follow God, purpose, at endure with hope. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay upang mamuhay tayo ng may pananampalataya sa tamang pagpapahalaga. Malinaw na layunin at matatag na pag-asa. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan natin ang buhay ay isang biyaya na dapat gamitin para sa mas dakilang layunin. So yun ang gusto ng Diyos, no? Dakila tayo sa buhay natin. Kasi ang layunin natin ay para sa Kanya. Di ba po? Yung mapurihan natin ang Diyos, makapagsamba sa Kanya. So, uugnay tayo sa ating mga panalangin. Ganun ang buhay natin. Napakaganda. Di ba po? Kung isipin natin yung buhay natin ngayon, napakaganda na. Meron na tayong connection sa Panginoon. Di ba po? Meron tayong prayer life, meron tayong devotional life, meron tayong Bible study na ginagawa, no? Meron tayong pakikipag-usap sa Panginoon. Napakasarap ng ganung buhay, di ba po? Kasi, sabi ko nga, pag ako nagtutry, kinakausap ko yung Diyos, humingi ako ng gabi sa Holy Spirit, may mga bagay na hindi ako nauunawaan, question sa Kanya. So, tuturuan niya ako. Sasabihin niya sa amin, anak, ganito yan. So, mag-focus ka lang sa positibo. Diba? Positibong karunungan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen? But, pag-aralan mo rin kung karunungan nagmula sa Diyos yan. Diba po? Ganun ang Diyos. Ganun niya tayo kamahal. Tinuturuan niya tayo sa ating buhay. Amen po? Next, sabi rito, life. Ito na po yung life. Live by faith. Ayan po, ulit. Next. Ayan. Sabi rito, life. A God-centered ulit. Di ba po? Live by faith, or we walk by faith, not by sight. So, maraming bagay sa buhay natin, nakikita natin. Sabi nga rito, ay ibig sabihin nito ay umuhay ng may pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang buong plano, ang talata. Diba? Maraming plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin ito nakikita. But, meron na tayong key. Diba po? Ano yun? Ang Panginoong Yesus. So kapag nakatingin ka, nakatuon ka sa ating Panginoong Yesus, alam mo yung halaga ng buhay mo. Diba po? Hindi ka na tumitingin doon sa mga bagay na nakikita mo lang dahil nandyan. So, nakikita mo yung mga bagay na pang-eternal, ang langit, gaya ng hangin. Nandyan siya pero hindi mo siya nakikita. Napakahalaga niya. Diba po? Amen? Like a spirit. Sa buhay natin. Next, invest in what eternal. Do not store up for yourself treasure on earth. So, huwag tayo mag-iipon ng kayamanan nga naman. No? Mga silver, mga gold, yun yung mga ano ngayon eh. Mga viral eh, no? Mga silver, kailangan tayo silver kasi sabi social media, ito na yung pag-angat ng buhay natin. May nakita pa ako sa social media, yung katulong, kinuha yung kaldero ng ako po, Diyos ko. Makukulong ka. No? So, hindi na tayo ganun. Hindi na tayo nag-invest ng kayamanan sa lupa. But in spiritual, invest yan. Meron na tayo. No? Nag-aaral tayo ng Biblia. No? Sinisiyasat natin yung salita ng Diyos. At namumuhay tayo ng may pagsunod sa Diyos. Amen po. So, ang reward ay naka-word na.
Sa buhay natin, napakaganda ng bagay na yun. Di ba po, kung pagdadaanan natin, gagawin natin, napakaganda. So, sabi rito, ito ay isang pananampalataya sa buhay natin. Ang ibig sabihin nito ay bumuhay ng may pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi natin, pasensya na po, invest with God. Ito ay paalaala, unahin ang mga bagay na may walang hanggang halaga, tulad ng kabutihan, pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa halip na ituon lamang ang pansin sa material na yaman, mas mahalagang mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ituro na po sa atin ito, kung anong kayamanan sa langit. Napakadami po. Hindi po kagaya ng kayamanan sa lupa na nawawala. Sa langit, hindi po mawawala yan, pang-eternal yan. Praise God po. Sabi rito naman, follow God purpose. So, ito, napakaganda sa buhay natin ito. Kasi ginagawa naman natin ito eh. Di ba po? Kaya nga tayo nandito eh. Kasi nagpa-follow tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano yung pangarap na hindi ko po matupad? Obey. So may follow tayo, but kailangan natin mag-obey. Di ba po? So in process, lahat tayo magagawa yung bagay na yun. Amen po. Sabi rito ay ibig sabihin nito ay hanapin at sundin ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Mabuting plano ng Diyos para sa bawat isa, kaya dapat tayo magtiwala sa direksyong ibinigay niya. So, tayo, may direksyon. Dapat alam natin yung direksyon ng Diyos. So, isa yun, yung papunta natin dito, direksyon ng Diyos yan, para tayo magkaroon tayo ng magandang buhay. Eternal. Amen po. Sa naman, sabi nito, endure with hope. Ito, matindi to. Kailangan meron kang pagsisikap sa buhay mo. No? Sabi nga, perseverance, pagtsatsaga. Diba? Meron kang pagtsatsaga. Kasi, ganun talaga tayo. Susubukin tayo ng kaaway. So, pagtsagaan mo mapagtagumpay ng bagay na to. Amen? Gaya ng ginagawa natin sa Saudi Arabia, nagtatrabaho tayo ilang taon. So, nagtsatsaga tayo. Amen? Ilang taon pa ba tayo magbubuhay sa mundo na bago tayo kuhain ng Panginoon? Amen? So, pagdating natin doon, handa na tayo. Kaya nga may race eh. Yung karera natin, siguro, malayo pa yung tatakbuhin natin sa ilan sa atin dito. Amen po? Sino naman gusto mauna na? Wala pa naman, di ba? Pero, Next time. di ba? Kung meron man, siya na yung pinakamalalim sa pananampalataya. Di ba? Alam niya na yung dahilan eh. Kung bakit siya nandito. So, andyan, nakahanda ang Diyos. Amen po. So, siya yung magpaplano ng buhay mo. Kaya kailangan, hawak ka sa Kanya. Ayan po. Hawak tayo lagi sa Panginoon. Kasi nga, may pag-asa tayo. Ito ay nagtuturo na manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Ang buhay ay may mga hamon. Ngunit sa pag-asa at pagtsatsaga, malalampasan natin ang mga ito sa tulong ng Diyos. Amen po. So, ang buhay natin ngayong pinaka-key, sabi nga, lagay niyo ng joy. Kasi yun yung bunga ng Spirit sa buhay natin. Pag walang joy, nako, malungkot ang buhay. Di ba po? Kaya nga hindi sabi ng Panginoon, hindi niya ginawang happy. Kasi may limitasyon. Ginawa niyang joy. Ibig sabihin nun, ang pagkakaiba, yung joy kasi may dala. No? Isang bagay na dumating sa buhay mo, natuwa ka, nagalak ka, hindi na mawawala yun. Yung happiness, kahit araw-arawin mong gawin yun, pag wala kang joy, hindi ka masaya. Ano po, kagaya ng mga pupunta sa party, happiness, inom na lang natin yan. Diba? Hindi naman. Hindi kasi yung panginis na joy yun eh, joy eh. Kasi may patient eh. Merong pagtsatsaga. Praise God. Magdadala na kami ng joy. Dapat magdadala kami ng joy. So yun po, ang buhay natin ay lagi natin tandaan na ang center ay ang Diyos. Tandaan po natin yan. Lagi po natin ilalagay sa puso natin ang Panginoon na ang buhay natin ay napakahalaga, hindi para sa mundo, kundi para sa Diyos. Tayo yung ginawa ng Diyos para sa Kanya at hindi para sa kaaway. Tandaan po natin yun. Na mawala man tayo sa mundo, masasabi natin, hindi ako para sa kaaway. Ako ay para sa Diyos. Yun ang buhay ko.
Amen po. Praise God. Lord, salamat po sa patnubay, Lord, ng buhay na binigay mo sa akin, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, turuan mo akong samahan sa buhay na lalakaran ko, Panginoon. Lord, araw-araw may nababago sa akin. Araw-araw, Panginoon, nandiyan ka, nakagabay pa na Espiritu. Lord, tinuturuan mo ako, tinutulungan mo kami, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Lord, na sa araw-araw ng buhay namin, lumago kami, maging matibay, Lord, na ikaw ang nakasentro sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na marami ka pang ituturo sa amin. Sa araw nito, ang buhay namin ay napakahalaga, napaka-importante sa iyo, Panginoon, dahil para sa iyo kami, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapalat. Biyayang ito, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Amen.